For today's video mga palangga, samahan niyo ako sa aking trip sa pag-uwi ko ng Iloilo. After 8 years, siyempre masaya ako kasi ngayon ko ulit makakasama ang aking mga kapamilya. Kaya halina at samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Siyempre mga palangga, bumiyahe pa ako from Southern Leyte to Cebu. Umalis ako sa Southern Leyte siguro around 9 PM. Then nakarating ako ng Cebu morning the next day. Then pagdating ko ng Cebu, syempre hapon pa naman yung biyahe ko from Cebu to Iloilo. Kaya nag-stop over muna ako sa Cebu. Nakituloy muna ako sa mga kakilala ko. Nagstay ako doon ng mga ilang oras. Nagpahinga muna ako, then natulog. Then pagkahapon, this is the time na mulargan ako sa Iloilo. Ito na nga mga palangga, nakaakyat na ako sa aming barko. Wow ha, aming barko ang yaman ko. What I mean is nakaakyat na ako sa barko kung saan ako sasakay papuntang Iloilo. Siyempre, una kong ginawa is sinanap ko muna ang aking higaan. Siyempre, meron niya naka-indicate sa ticket. Ang kinuha kong ticket nga pala mga palangga is tourist. O diba ang yaman ng lola niya naka-tourist. So ayan nga mga palanggaw, ayan post muna tayo ng konti, o diba, ang ganda, o ayan nga, at nakita ko ng aking higaan, nakita ko na kung saan ako hihiga, o ang dilim, o ayan, o nakita ko ng multo, di yan multo no, ako lang yan. Siyempre madilim ang higaan ko kasi nasa ilalim akong banda, pero okay naman kasi maganda ang kanyang higaan kasi mayroon ka talagang privacy, hindi ka makita ng iyong katabi. At the same time, kagaya ko, is mas maganda yung napili ko sa ilalim kasi nga malakas ako umili, kaya ako maka-istorbo. Kaya aswak na swak sa akin yung baba. At saka yan, kung nandun ka sa taas, meron silang hagdanan, pwede ka umakyat doon. So ang napili ko pala mga palangga is parang Trans-Asia number 8, tong barko na to. At habang hindi pa nakakalis ang barko, patuloy pa sa pag-aakyat ang mga pasahero. Siyempre ang lola mo, mega post, mega video muna para meron tayong pang YT. Siyempre mga palangga, nice na mag-video para meron tayo pang upload. Siyempre at least remembrance naman natin to pag-uwi ko ng Iloilo, no? So ayan na nga sa kabila, nagpapaakyat na rin ng mga pasahero. Di ko alam kung saan ang biyahe niyan. Biyahe yata yan langit, papuntang langit, or di ko alam. Di ko na inisyoso mga kamarites. Basta ang alam ko is kagaya dito sa sinasakyan ko is patuloy pa sa pag-akyat ang mga pasahero. Ano daw sinasabi? Hindi ko maintindihan. Basta ang alam ko is tinatanggal na yung tali. Hindi ko alam ang tawag dyan. Basta tali, PC. Siguro nagpi-prepare na para sa pag-depart ng sinasakyan naming barko kasi malapit na magdilim, malapit na maggabi. Yun yata ibig sabihin ng nag-a-announce, ng nagwa-warning. Na ang sinasakyan naming barko is patuloy pa rin sila sa pagbibigay ng babala o kaya reminders sa mga pasahero. So sa ilang sandali pa mga palangga is lilisanin na namin ang Port of Cebu and babiyahin na kami papuntang Iloilo. So ayan mga palangga, habang unti-unti nang umaalis ang sasakyan naming barko, syempre sa umpisa mahina lang muna siya kasi wala pa siya sa tamang direction. Maya-maya lalakas na yan pag nasa saktong direction na siya. At kung mapapansin nyo, bukas na yung mga ilaw kahit doon sa mga kalsada o di kaya sa mga barko. Nakabukas na yung ilaw kasi nga papadilim na. Kung mapapansin nyo mga palangga, ayun, medyo malayo na tayo sa tabi ng Port of Cebu. Medyo malapit na tayo dito sa gitna. Sa
bibilis na ang pagtakbo nitong barko. Tatakbo nga ba? Wala namang paa. I mean, is bibilis na yung paglangoy. Ano ba talaga? Basta maya-maya konti, bibilis na ang pagkilos na ito. Siyempre, mga palangga, ito ng indikasyon na bibilis na ang pagkilos ng aming sinasakyang barko kasi ito yung indikasyon na binuksan na nila ang ibang mga makina. At ito nga, mabilis na yung pag-usad ng sinasakyan naming barko. Pag dito kasi kayo, akala nyo lang hindi siya umuusad pero mabilis na ang pagkilos nito. Pero syempre, kahit mabilis na ang pag-usad ng sinasakyan naming barko, dahil sa laki at lawak ng lugar na ito, maya-maya pa natin lilisanin ang area ng Cebu. Sa ilang sandali pa, bye-bye Cebu. At habang hindi pa tayo tuluyan nakalayo sa Cebu, enjoy na lang natin ang panunood ng iba't ibang klaseng mga ilaw. Tuluyan na nga tayo nakalayo ng Cebu at dito na tayo banda sa gitna. At dito sa gitna is medyo malakas na yung hangin. Pero okay lang kasi presko naman at masarap sa pakiramdam na makalanghap ng sariwang hangin. So maya-maya konti mga palangga, magpahinga ng lola nyo, matulog na yung lola nyo para bukas ng umaga, fresh naman tayo pagdating natin ng Iloilo. Ang lakas ko talaga humilik mga palangga. At ito na nga mga palangga, umaga na nga, umaga na. So good morning guys. So ayan ang lola nyo, diba fresh na fresh. Kahit hindi pa masyado nakatulog kasi ang lakas ko humilik, nahiya ako sa nakakarinig, no? Hindi pa lumalabas si Haring Araw kasi nga medyo makulimlim sa umagang ito. Nandito nga kami mga palangga sa pinakatas ng barko, sa pinaka-rooftop. Siyempre hindi lang ako nag-isa dito, marami din kami dito. Kagaya ko, gusto rin nila makakita ng iba't ibang klaseng tanawin at makalanghap ng sariwang hangin. Dala ng sobrang excitement ko mga palangga, mas ginusto kong magstay muna dito sa taas kasi nag-enjoy ako habang pinapanood ko ang unti-unti naming pagdating ng Iloilo. In fairness mga palangga, malamig at masarap ang hangin ngayong umaga dito sa taas ng barko. Sumilip na nga si Haring Araw, pero sumilip lang siya kasi nga yung ibang bahagi nito is natatakpan ng ulap. May natanaw akong barko sa di kalayuan, siguro galing din ito ng Iloilo. Siyempre mga palangga, ito ang palatandaan ko pag malapit na tayo ng Iloilo. Siyempre sa mga nakabiyahe na, mga taga Iloilo dyan, pag makita nyo ito mga kumpul-kumpul ng bato na to, di ko alam kung may nakatira dito or wala, hindi ko na inalam. Basta marami ito sila. Pag nakita nyo na ito, it means malapit na kayo sa Iloilo. At ito nga, naamoy ko na nga ang Iloilo kasi naamoy ko ang hangin, naamoy biskotso. I feel so happy and very excited mga palangga. Siyempre sa tagal kong nawala sa Iloilo, after 8 years, nakabalik ulit ako dito. Kaya ako na-excite at masayang-masaya, hindi lang dahil nandito na ako sa Iloilo. Pero syempre, na-excite din ako dahil gustong-gusto ko na makasama ang aking mga kapatid, ang aking mga kapamilya. Dahil sa tagal kong nawala, syempre, sabik na ako na makita, mayakap at makamusta sila. Dahil matagal akong nawala. Pero inyo yan, mga 8 years. Kaya, sa tagal ng panahon, sobrang na-miss ko sila. Mula
dito sa aking kinatatayuan, tanaw-tanaw ko na ang Iloilo sa ilang sandali pa. Welcome, Iloilo na. See you soon in a short while, my family, my friend, my hometown, my birthplace, and of course, my home. And to all my family, let's enjoy the moment na nagkakasama at nagkita-kita tayo after 8 years. Sa 8 taon kong nawalay sa inyo, sabik na ako na makita at mayakap kayo. Kaya sulitin natin ang panahon na ito, ang oras na ito, kung saan nagkakasama at kumpleto tayo.